Sa mga kasama natin online, salamat sa inyong pag-alay ng mga misa sa gabing ito. Kung kayo po ay nandito sa loob ng simbahan na katulad namin, ay mararamdaman ninyo yung holiness, the presence of God in the church. And we believe that the names that we are praying for tonight are here with us. Alam niyo po, ang aking pakiramdam ngayong gabi ay parang may birthday. Di ba kapag tayo po ay may birthday, ay merong kandila ang ating cake. At yun po yung ating sisindihan. At iboblow natin pagkatapos ng ating wish. At ang mga tao ay papalakpak. Ikaw ang sentro ng selebrasyon. Ngayong gabi, habang tinitingnan ko po ang mga kandilang ito na may mga pangalan ang bawat baso, it feels like today is a very special moment that they are remembered, that their names are remembered again, not only in the minds of the people, but in the celebration of the Holy Mass. Kaya po napaka-special itong misang ito sapagkat it is the way in which we express our love for our beloved brothers, sisters, parents, siblings, or mga anak po ninyo. Kaya nakakatuwa po na ang dami-dami nating mga sinindihang kandila ngayong gabi na nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi natatapos sa kamatayan. Because love is the bridge between life and death. And tonight, it is a very visible view of that reality that if someone loves you, they will express that in a very concrete way. At ito yung ating ginagawa ngayong gabi. What we are doing tonight is very biblical. As what we've heard from the first reading from the book of Macabeo, kung saan sinasabi niya na kailangan nating ipagdasal ang mga patay para ang kanilang kaluluwa ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil pinagdarasal po natin sila kasi hindi naman natin pwedeng ipagdasal na ang mga nasa langit. Ang ating panalangin sa kanila ay makapasok sa langit. Pero ang misang ito ay para sa mga just in case that they are still in purgatory, cleansing themselves, purifying themselves, asking God for forgiveness for their sins. This Mass is a relief for them. It's a joy for them. It's something that quench the thirst of their soul na iisipin nila that they're being remembered by their loved ones, na hindi sila nag-iisa. So just imagine someone in the prison, pinagbabayaran niya ang kanyang nagawang kasalanan at naghihintay siya na balang araw ay makakalaya din siya at magkaroon siya ng panibagong buhay. Just imagine that that person is the soul in purgatory. And what a joy for that soul, for that person in the prison when someone comes at sinasabi niyang, nandito lang kami, we have never forgotten you. Yan po ang ginagawa natin sa kanila ngayong gabi. Hindi natin sila nakakalimutan. Lalong-lalo na yung mga malapit, yung nagparamdam sa atin ng pagmamahal. Kaya para sa kanila na nakikinig sa atin, nakasama natin sila when we celebrate the Mass because the Mass bridges the reality here and the reality there. Kapag tayo ay nag-aalay ng banal na misa, ang Diyos ng buhay at Diyos ng patay ay iisa. There is a meeting between heaven and earth. Kaya ang Panginoon, sabi niya sa ating gospel today, sabi niya, huwag kayong mabalisa. Siguro,
ang message na ito ay para po sa atin na buhay, sapagkat ayaw nating mamatay kasi natatakot tayo. Baka walang makaalala sa atin. Baka tayo ay mawala sa kanilang puso. Pero ang Diyos, sabi niya, maaring makalimutan ka ng tao. Maaring makalimutan ka na ng iyong mga pamilya sa pagdaan ng panahon. But in the heart of God, there is a space for you and for me. That's why Jesus said here, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At sabi niya, ako'y babalik at isasama ko kayo kung saan man ako paroroon. And the only way that we can reach that final destination where our memories, our existence, our dignity will not be erased forever is Jesus, our Lord Jesus Christ. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, let's remember our beloved brothers and sisters that we offered Mass tonight. Let us remember them in love. Let us remember their care for us. And let's offer them into the hand of our Lord Jesus. Habang aming inaalala ang mga mahal naming namayapa,